So tonight, mga igsoon, magpadayon tag hisgot, kabahin sa prosperity. And kani pinasahi ni atong hisgutan karon because even in the most difficult situation in your life, you can still see prosperity from the Lord. Bisan sa pinakalisod, kanang difficult gyud. No, kung hisgot na gani ang Bible og wilderness, lisod na gina. But even in the wilderness, as long as gigaidan ka sa Ginoo, nisunod ka sa Ginoo, the Lord is able to bless you in the wilderness. All right, let's all stand. Mag-praise at that. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us another opportunity that we could be instructed regarding prosperity according to what the Bible says. And thank you, dear God, for giving us the Holy Spirit that will teach us and remind us sa tanan nga imong itudlo o sa tanan nga among nakatunan nga ipahinumdum gyud sa balang espiritu namo sa panahon nga among gikinahanglan. And we are so grateful for that, O Lord. And tonight, may you please prepare our hearts for your message. And I pray, Lord, that you will empower me once again. Use me, please, to be a channel of your blessing through the message that you're going to give us tonight. And Lord, this is for your glory, we pray, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is God's Faithful Provision During Difficult Times. Di na to ikadinay nga moagi gyud tag mga difficult situations. Di na to ikalalis mga igsoon ang kaaway kung imo nang nalison samot man. So pag na difficult situation, sometimes God will allow us to encounter those difficult situations. But if you are going to stay being guided by God, rest assured mga igsoon nga bisan sa tunga-tunga sa bagyo, naagihapoy provision mapalusot ang Ginoo. Amen. Kita mo anang naay calamity o niya naay probinsya diha mga igsoon nga gikonektaran og bridge o niya ang mga bridges nga guba, then it will be very difficult sa mga rescue nga moadto dito ba. No? Lisod kayo adtuon. Di ba? But God still can provide every needs of His people in that place. Ingon ana ta ka bulahan sa tanang tao sa tibuok kalibutan mga igsoon. And sometimes we are not seeing it because we are looking the situation according to what we want. Di ba? We are looking for something that dili siya kanabitawng iya sa Ginoong gusto. Mo nandito to makita ang provision sa Ginoo, but kung ang ato ra yung pananaw nagsubay sa kabubuton sa Ginoo, ma-enjoy jud ka sa imong Christian life tungod kay makita man nimo ang iyang faithfulness in providing what we need. All right? So muna ito isgutan tonight, and ang atong message mga igsoon, di ara gyud siya sa Deuteronomy chapter 2. I would like you to open it, please. And in verse number 7, balikan nato sa pagbarog, basahon nato ang verse number 7. As our opening verse, verse 7, Deuteronomy chapter 2, verse number 7, atong dunganon sa pagbasa, go. For the Lord thy God hath blessed thee in all the works of thy hand. He knoweth thy walking through this great wilderness. These 40 years the Lord thy God hath been with thee, thou hast lacked nothing. Praise the Lord. Kung atong imagine ha, the Bible is talking about the 40 years. And God made promises to the Israelites about that journey, that there will be a promised land. Alright? So gisaad na sa Ginoo, and here, mga kaigsuonan, sunod sila sa guidance sa Ginoo, and God allowed them to see the fulfillment of God's promises to Israel. Pagkaninduta mga kaigsuonan. So ato nang isgutan tonight. May God bless His word. You may take your seat, please.
So there are three things that we are going to discuss regarding sa aning chapter, mga igsoon. And number one, God's guidance and Israel's obedience. Moro gyud gihatag sa Israelite, obedience. Kaya ang atong kinabuhi ra gyud, because there is no difference between Israelites and us. Di ba? Ni agree mo ana mga kaigsunan? Wa gyud kalainan sa mga Israelites og nato karon kay nahimo natang fellow citizen with the Israel or Israelites. So tungod sa kaluwasan nga atong nadawat gikan sa Ginoo, mga igsoon, nahimo na sad tang chosen. Nahimo na tang peculiar people, special. Nahimo na tang manununod sa panalangin nga gisaad sa Ginoo ni Abraham. So bulahan kay ta aning kalibutan na. But where are we today if we are going to locate it sa GPS sa Ginoo? Asam ta dapit? Asa ta nahimutang? Are we in the wilderness or we are in the promised land? Can you locate yourself? Are you in His will or you are in your own way, doing your own thing? Basta hilom na gani ang mga Kristohanon, delikado na ang tubag, anak. The Israelites' journey in the wilderness as directed by God, though naa sila sa wilderness, their movement according to His commands. Mo na nindot, dili sila molihok, kung dili sila ingnon sa Ginoo, okay, adto na dito. Time pa, hunong sa mo. Okay, pahuay mo diha. Tanan nga lihok nila, ilang giagad sa Ginoo. Do naa sila sa wilderness, mga kaigsunan. So do naa sila sa lugar nga kanabitong kung wilderness na isgutan sa Bible, di ba yun na lugar sa panalangin? Lugar man na sa pagkasaag. Lugar na sa mga gahigo. Naadto sila sa wilderness. But though they are in the wilderness, the Lord still can guide them. Now, if a Christian will follow the Lord, kung naa ka sa wilderness karon, mutuo ka sa iyahang guide, makahatag yapon siya nimo og direction. And you are going to listen to God every steps. And you can reach your destination being blessed. You can still reach to the blessing that God promised to you. As God promised also to Abraham, which is to prosper you. Di ba? Gisgutan na sa Ginoo sa panahon ni Joshua, gi-remind siya, di ba? Gipramisan ta mo. Only, ingon ang Ginoo, mo believe lang yun mo nako. Mo obey lang yun mo nako. Mo keep lang yun mo sa akong pulong. Kaya how can we obey God without His Word? How can we believe in God? How can we have faith in God without His Word? Mao na nga kuan yun na, gitudlog yun nag-ayo sa Joshua 1:8, mga igsoon, nga kinahanglan, di yun ta mo depart sa book of the law. The book of God. The Bible. Di kita mo biyaan eh. Kinahanglan mao gini ato ang guide atong kinabuhi, mga kaigsuonan. Tungod kay sa panahon nga ikaw naa ka sa kanang wilderness sa kinabuhi. Kana bang may mao man na nimo kay naggubot imong utok, naglibog ka, wa ka kibaw sa imong buhaton, mura ba og kanang nara ka sa inyo pero murag lahi nga lugar. No? Kung naglibog ka ba? Mura maglapad kaayo ang kuan nga wa jud ka kaybaw unsa imong i-decide sa kinabuhi. No? Murag nagsuroy ang imuhang kaugalingon pero nara ka diha sa inyo ha. Wa jud kay nahimo sa imong kinabuhi. It may take months, years kay ngunana imong kinabuhi, no achievement in life. So dako kay na problema, mga igsoon, because you are in the wilderness. Because in the wilderness you cannot achieve anything. In the wilderness you just need to pass through. Muna, sa pag-guide sa Ginoo nila, never do anything. Just follow my lead. Ayaw dyan magbuhat og anything. Do not conquer, do not fight, do not engage in battle. Wala gyud. Gigayran na gyud sila sa Ginoo unsay buhaton, asa mo adto, asa sunod, kanusa sila mo pahuway. Gigayran na gyud sila sa Ginoo, and every step nila, every movement, it was according to His command. In Deuteronomy chapter 2,
verses 1 to 3. 1 to 3, mga kaigsunan, the Bible says, "Then we turned and took our journey into the wilderness by the way of the Red Sea, as the Lord spake unto me. And we compassed about Seir many days. And the Lord spake unto me, saying, Ye have compassed this mountain long enough. Turn you northward." Pag maminaw ka sa Ginoo, God will be very definite in His guidance. Dugay-dugay na mo, nagtuyok-tuyok diri. Now it's about time for you to go northward. So change course. Ayon na sige og tuyok-tuyok diha sa Seir. Alright? Kay kana, nananay tag-iyag, nanay gihatagan ang Ginoo, ana mga kaigsunan. So sa atong kinabuhi, naay gi-prepare ang Ginoo mga kaigsunan that only He knows kung sana siya. Siya rin yung nasayod kung asa niya ibutang ang iyang buluhaton. Siya nasayod kung asa kaniya ibutang. Ang ato rin yun is to believe, even the most impossible thing to believe. As long as you are sure that it is guided by God, it is the Lord who wanted us to have these things and to have those things and to go to those places and to have this place. Ingon na ba? Ang Ginoo nasayod asa na sila ug unsa ng mga butanga? Now, kung ato lang yung sundon ang Ginoo, along the way, mga kaigsunan, hinay-hinay makita nato ang iyahang provision. Hinay-hinay makita nato ang achievement sa ato ang pagsunod sa Ginoo. Because the Lord is so true sa iyang promises. I will provide along the way. I will bless you along the way. Ang ato ra gyud is the obedience, mga igsoon. Kung ato makita ang ilahang attitude in obeying God, when God says it, they will do it. Ibalhin na to sa ato. When God says it, what do we do? Do we even care about what God commanded us to do? Do we even care sa burden nga gibutang sa Ginoo sa ato ang abaga? Do we even care about the gospel, the main responsibility of every believers? Do we even care sa special task nga gihatag sa Ginoo nato to rescue the children? Are you preparing yourself? You don't care about it. If you really care, how did you prepare yourself for that? Or you are still fighting your own battle, trying to reach your own dream, trying to build your own life. Now, if you're going to review what you have done and what you're about to do, naabadiha ang burden nga gihatag sa Ginoo nimo as part of Lighthouse Bible Baptist Church. Because kung wala, mga kaigsunan, whatever God gives you as a responsibility, being part of this church will become a problematic thing for you. Makapabugat na sa imong kinabuhi, makapasapot sa imuhang gipadulngan kung asa ka gusto mo adto sa imong kinabuhi. Because nahimo naman siyang hindrance sa imong desire. Ang kabubuton sa Ginoo nahimo ng hindrance. And no wonder, mga kaigsunan, bisag unsaon na itong pangita si Joy sa atong kinabuhi, wa ramang gid na, di magyud nato makitaan. Ang ato raw yung maabot si happiness ramang yun. Malingaw ta panagsa, pero wa gyud ka ng kalipay gyud nga gikan sa Ginoo ba, mao man ang joy. Happiness ra gyud. Kapalit tag bag-ong mga butang. Pero kung ang Ginoo pa lang nag-provide, it must be the best. Nindot no? Because if we are going to allow ourselves to desire a house to live, things in the house, nga makita nimo nga naa diha. And you are capable to supply those things. Ambot lang unsaon ka nimo pag-design imong balay. Ibutan nato, pila may budget anay mong balay? 1 billion. Wa na, libre kayong architect mo design, oy.
1 billion? May problema. Sa gina kong yuta ni. Wala, enjoy kayo ang architect mo design. Amo ni. Nya ang grand piano diri na agyoy grand piano na dito sa kuan kagahapon nyapit mi sa kay invited na may kuan god kanang exclusive sale ang Perfect Pitch. Unya apil ko sa gi-invite pero wa mi nipalit kay wa dito akong ganahan. Nakaisgot si Mark, ang manager dito siya. Naibag-o na mo gi-installan. 5 feet ra to ang gipalit. 5 feet grand piano. Walay kamao magpiano nila. Pero nagproblema ang tag-iya sa balay kay sa design sa architect gidrawingan magyug grand piano unya wa magid sila mapuli dito. So nangutanat na sila pila man ang grand piano nga pwede na mo ibutang diha. Why kamao mo piano nila? So ang gihatag ni Mark nila sa naay 1.8 motukar ra iya. Tama ng piano nga muanaan na ra iya. Nya wifi connection. So mukuha na ka og unsa nga tukar imo ipatukar, mutukar ra ang piano iyab sa unsa kantaha. Isa sige kana naapil. Sa dako gasto na ko kumbay oy. Apil man ng grand piano. Wa sila mo supak sa architect. So kamo ka kung you have the capacity unsa ka klaseng balay ang imong itukod, unsa klaseng mga butang imong ibutang. Na? Asa ka mamalit og mga appliances. Tingali manawag ka og sound engineer. Ipasusin nimo imong balay how to centralize very beautiful music. Tingali ingon anaon nimo. Di ba? Gasta sa CR na ay music. Ipa-centralize tingali nimo ang aircon. Because money is not a problem for you. Di ba? Tingali ang imong parking space dili lang kay usa duha tulo. You have the money. Di ba? Sultihan ta mo mga kaigsunan. If you believe in what God can do, mo ni atong situation sa kinabuhi. Desire and delight thyself also in the Lord. And He will give you the desires of thine heart. I know God will not allow us to be abusive of His grace. But if you have enough reason for those things to have, ngayon di man na i-allow sa Ginoo nga maangko nato mga igsoon, it is for the furtherance of our service to the Lord. Nasabtan nato igsoon, ang pinakasubo gyud mga kaigsunan nga sa buluhaton sa Ginoo, sa simbahan sa Ginoo, what the Christians are desiring, the size of the building, the kind of materials gamiton sa church, naabatay tinguha ana mga kaigsunan to give our best. Wa nagsangit-sangit ang mga Kristohanon. Because you are thinking, most of the Christians today are thinking, naa sila sa wilderness, naa sa kalisod, naa sila sa kanang, they are so tied up with budgets. And we forgot that God can still bless you in the wilderness as long as you will obey. Obey lang yun ta. Because one day, the Lord will speak to you. Sa diyang muisgot na ang Ginoo nimo mga kaigsunan, He will instruct you, He will guide you. What you need to do is to obey His voice. Number two, God's provision and protection. Naa sila sa wilderness ang scenario. So God's instruction on respecting the land of Esau, which is the Edomites, highlighting how God blessed the Israelites during their travels, providing them with their needs. So sa mga needs sa mga travelers, food and water. So kung naalay food and water, makasurvive na ka sa imong journey. God doesn't want them to fight, so they don't need to kanang sharpen their sword, their arrow,
Wala, dako kay ng trabaho. Pero wala na nila nag-worry because God doesn't want them to fight. God just want them to obey Him, to be guided by the Lord. Asa sila mo adto. O karon, we know that there is conflict between the Edomites and the Israelites. Tungod sa naitabo ni Jacob o ni Esau. So, ang mga katauhan nila naa silang hunahuna, mga kaigsunan. Mura ba mga politisyan ba? Ang mga ani nga politiko o kani nga politiko, ang ilang mga followers, do mag-istorya-istorya na ang mga politisyan dito sa Congress or sa Senate, mag-istorya-istorya. Pero ang mga followers, may magsigig linabayay o pulong mga igsoon nga di maayo. Kamantay mo? So, ang mga followers, mga Edomites, bisag si Esau o si Jacob na magka-reconcile na, we cannot really say nga ang ilang mga katauhan na anay panaghiusa. So, delikado ni kay pagion man sila sa Ginoo sa lugar ni Esau, mga kaigsunan, which is a Seir. So, in verse number 4 to 7, ingon sa Bible, "And command thou the people, saying, Ye are to pass through the coast of your brethren, the children of Esau, which dwell in Seir, and they shall be afraid of you. Take ye good heed unto yourselves, therefore." So, nanay bintaha daan. Kay giingnan na sila sa Ginoo, kanang mga Edomites, mahadlok na sila nimo. So, abot dito, mahadlok sila. So, meaning, pwede na to ni sila atakon, kay pildi na ni, kay basta mahadlok na ka, pildi na magkadaan. Di ba? Action, magsumbagay niya, sa imong una-una, hadlok ka na, kay fear ba? Awa na, oy? Pero medyo ka maunhan o sukmag. Tungod sa imong kahadlok, mga kaigsunan. In verse number 5, pero naara ang instruction sa Ginoo, "Meddle not with them, for I will not give you of their land, no, not so much as a foot breadth, because I have given Mount Seir unto Esau for a possession." Di gyud mo kakuha sa gamay sa usa ka kaang. Di gyud mo kahilabot, anak, kay ako na naggihatag sa kaliwatan ni Esau. So, don't fight them. Ayaw mo pakig-away nila. Nahadlok sila ninyo, pero ayaw sila og awaya. Ayaw, don't fight with them. Kay di gyud nako mo tugutan nga maangkon ninyo ng yuta. So, klarong instruction, no? In verse number 6, "Ye shall buy meat of them for money, that ye may eat, and ye shall also buy water of them for money, that ye may drink." So, ayaw ninyo kuha ilang pagkaon, ayaw ninyo kuha ilang tubig, but you need to purchase it. Hello, mga Kristohanon? Dara ang problema na to ay. Pag Kristohanon gani magnegosyo, hapit na lang imong pangayoon. Abusado ang mga Christians sa negosyo sa mga Christians. The Lord is blessing this Christian, kay naay tumong ang Ginoo nganong gipanalangin niya. Ikaw nga Kristohanon usa, ayaw kadtuan na siya aron kuhaon nimo ang gipanalangin sa Ginoo niya. Mo nay lesson nga gitudlo, mga kaigsunan sa Ginoo. Gibless na ko si Esau, bisan tuod nga wa na siya inheritance na dawat, pero gibless gyapon sa Ginoo si Esau, and then that is why nagkadako pud ang Edomites. Alright? So, ningon ang Ginoo ayon naghilabti. Kay ikaw panalanginan sad ta ka. So God bless them with money. The tawag na to kanang purchasing power. Gibless sila sa Ginoo ang Israelites nga makapalit sila. Muna ayaw kuha kay gibless magka sa Ginoo. Pero mo lagi karong panahon na, mga kaigsuonan. Kung makahangyo tas baligya sa mga Kristohanon, hapit na lang ikuan, brad. Discount, brad. Di ba? Walay free diha, brad. Ngita gitag free oy kay Kristohanon man. Dapat dili, mga kaigsuon. Tungod kay gibless na sa Ginoo niya, respect that blessing. That is for Him. I know that God will bless you also to be able to purchase what you need. Muna gibuhat sa Ginoo sa Israelites. And that is why ilang gisunod, mga kaigsunan. Dana reason, no? Verse 7,
For the Lord thy God hath blessed thee in all the works of thy hand. Di mo kitaan ang panalangin, ha? He knows, or He knoweth thy walking through this great wilderness. These 40 years the Lord thy God hath been with thee. Thou hast lacked nothing. Thou hast lacked nothing. Gipanalanginan sa Ginoo ang Israelites. Bisan to dili direct gyud na pagka-obey mga kaigsuonan ni subay gyud sila dito sa wilderness by their choice. No, naamag gyud unta toy direction nga gihatag ang Ginoo, but still in the wilderness, those who obey, those who believe in God, gi-retain sa Ginoo, gi-preserve sa Ginoo. Ang iyara gyud gipamatay katurag gyud mga disobey. Nagi-promise na sa Ginoo, di gyud mo kaabot sa promised land. Iyan ang gi-promise. Ako gyud mong hutdon, kamo mga gahig ulo, kamo mga dili mo tuman diretso, pangpuuhon ta mo before makaadto sa victory. O gituman gyud na sa Ginoo ani nga journey mga igsoon. Muna kita dapat mahadlok ta kani aton delay obedience. Basig di ta pakit-on ba sa promised land, di ta paabton didto, mawala na ta diri. Di mo mahadlok, anak. The work is great to those who obey and believe. But the work is nothing for those who do not believe because they will disobey. So mo buhaton sa Ginoo, even now mga igsoon, before wa man na usa mag Ginoo before o karon, siya mao ra man gyapon siya. Ang iyang prinsipyo mao ra gyapon mga igsoon. So unsa gibuhat sa Ginoo diri? Kung giunsa sa Ginoo ang Israelites, gilimpyuhan sa Ginoo mga kaigsuonan, do gipanalanginan sila along the way, pero wala gyud gialaw sa Ginoo nakalusot ang mga disobedience. Mo nay nahitabo. So ang provision sa Ginoo ug ang protection sa Ginoo, kung atong subayon ang ilang gisubay mga igsoon nga mga lugar, mga kontra nila. Mga dunay conflict against them. But they were protected by God. Imagine na nimo ang imong kaaway na hadlok nimo. So kung di lang jud ka manghilabot nila, wag yung mahitabo kay hadlok man sila. God doesn't need to tell the Edomites not to fight the Israelites because they are already fearful as what God says. Ingon ana ato kinabuhi diri sa kalibutan. Gikahadlukan ta sa ilang pananaw. Mataha sila nato sa ilang pananaw mga kaigsuonan. Pero nakapenetrate ang kalibutan nato because we are the one who is inferior. We are the one who is weak from within. Kita mo'y nagdaladala sa kahadlok nga dapat kita mo'y magmaisugon sa paglakaw o sa pagpresentar ni Kristo ngadto sa kalibutan mga kaigsuonan. And we cannot do that without courage. Kay ang kalakaran sa kalibutan gulatay mga igsoon. Mao na mga Kristohanon, dili makita ang panalangin sa Ginoo kay mahadlokon ta. When God is guiding you to do something, to go somewhere, ang imong fear nagpasulabi mga igsoon, I cannot do that. I cannot go there. I cannot witness this family. I cannot give the gospel to those kind of people. I'm afraid. Mao na nga wa gyud mahitabo nga accomplishment sa imong Christian life tungod kay adto ra man ka sa magmantinil sa kaya nimo, kaya sa imuhang sa kaisog nimo, kaya sa imuhang power, di ba? So meaning to say, it is not God's power nga nag-move sa inyong conversation, it is your power. Mo na tendency is di gyud ka kahuwat nga siya mo decider, imo jud siya pugson. Ang iyang desisyon, ikay magbuot. Mo na mahitabo. Because when God moves in the heart of a person, siya gyud mamugos gyud. Sige na ba? I want to follow the Lord. Di ba? Mo na kita, mutudlo ra gyud ta mga igsoon, di kita mo kuman. Dawata na si Kristo. Ginuugon na. Ya tinuod ka ni dawat gyud. Pamatud Uy, di na takinanglan mo ingon nilang pamatud Teach them the word. Let the word of God tell them. Alright? How to make sure nga sila tinuod gyud nga naluwas. Mura man ay atong trabaho to guide them, to show to them asa na nalocate ng ang mga verses.
Kaya kung ator po sila tagag-Bible, kani naadiri ang makaluwas nimo, okay, search. Pagkadugaya mga kaigsuunan, di ba, mo na trabaho na to open to them. O di ba? So, sa dihang ato na silang gigaydan, gipakita na to, let the Bible speak to their heart. We are just there to guide them, to help them understand. No? Muhatag ta nila og gamay nga pagpatinaw. Sa diyang mulihok na ang pulong sa Ginoo sa iyang kasing-kasing, mudesider na sila. Pero balik-balikan yun na nimo. O niya, pangutanon, mura bag drawing the net ba? Kilala na agyo drawing the net. Pangutanon yun na nimo. So, nasabtan na nimo, importante ni. Importante yun nga imo yun dawaton si Kristo sa imo kasing-kasing. Nasa na luwas na, importante yun nga musunod yung kas tubig bautismo. Dili kay, luwas na magkaka. Ay napagahi sa imong ulo. Ang sunod na nabaptise man dayon. Gihia po ni mong oy. Wa man naging ana si Christ God. Iya magitudlo. Dili sa tapariha na mga kaigsunan nga gatudlo nya wa jud drawing the net. Huwaton lang gyud ba? Huwaton. Mura kang nangadto ni adtos dagat unya nagdakag kanang imong baruto unya wa jud kay pasol, wala kay pukot, kay maghuwat ra ka nga isda maambak sa imong bangka. Kuyawan mo. O isda, nanako. Sige, ari na mo. Di ay nagyo kay effort. Muna na go and preach. Go and bring forth fruit. So sa di pa na siya mahimong fruit na kay effort nga gibuhat diha mga kaigsunan. So diha ka magpagiya sa Ginoo para dili masipyat ang imong pagpananom, sa imuhang pagpamisbis, sa imuhang pag-cultivate, dili masipyat nga ang imong madala tinuod jud na bunga. Dili nga bunga lang ang iyang itsura, pero puros ud ang sud. Unya, mabutang nimo dito sa pundok, ud de ito ang naa sa sud. So, paggawas na sa ud, ni-transfer sa lain nga prutas, na uron na tanan, mga membro. Mao na lisod na kayo pasundon kay, wa na, giud na ang ilang mga utok. Diba? So, ato lang yun yung tuhuan. God will provide if we are going to do His will. He will provide. Ang mga Israelites, iyang giprovidean sa very important need, which is food and water. So, giunsa sa Ginoo, dili nga tagaan silang power nga ilugon nila. Kay mo, style sa una, no? Ilugon ba? Hadlok na godaan, god. Tubig! Di oy, ipapalit. Papalit tamig tubig. Papalit tamig pagkaon. O diba? So lipay isang Edomites. Kaya daghan kay silang customer. Daghan kay sila og kanang nakakwarta sad sila sa presensya sa mga Israelites. Dapat ingon na atong kinabuhi. Wherever we go, God will bless us, empowering our purchasing power. No, siya is strengthening our purchasing power. Wherever we go, ay palibre. Diba? It's good nga makapanglibre ta. Amen? But when God is enabling you, now it's about time for you to do that to other people as well. Nasabtan na ito mga igsoon? Dili necessary nga bausan to nimo ang naghatag nimo kaayo. Go to the next person. Do it as what he did to you. Ana, para mukatag ang atuang kanagibuhat nga maayo, igsoon. Dili kay kanang baslan jud ko ni siya kaayo kay ay kani siya nako. Wa man nagtudlo ang Ginoo mga igsoon nga mangita tagbaos. Kung ang kaayo dili ipapaminamaw sa Ginoo, labaw na ning kadautan. No? Ngaway ni siya nako, bantay ka lang baslan ti ka. Samot na, dili na pwede. Gibawal magani sa Ginoo nga kuan. Okay naman na, we show kindness to each and everyone. But gibawal sa Ginoo mga kaigsunan nga balikan to nimo ang katong naghimo nimo kaayo tungod kay para dili magamit sa usa ka tawo ang kana nga klaseng event sa iyang kinabuhi nga masisig panabag kay usa ka adlaw yara sa tong suyuron ba paninglon niya. Oh, asa naman ni kamo karon kamo? Unsa naman ni akong gibuhat ninyo, baliwa na lang ni. Wa na kay nara bagyo attitude sa mga tawo ingon ana. So mo nagibawal si Ginoo mga igsoon. So when you do good things to one person, tell that one person, you don't need to do it to me.
do it to other people. Dapat ingon ana atong batasan mga igsoon. Ipasa na sa sunod. Nasabtan na to? Importante na mga igsoon. So, ang Israelites strengthen sa Ginoo to be able to purchase what they need. Ikatulo, God's promise fulfilled. O sa gi-promise sa Ginoo, iyang panagtangon ang mga disobedient soldier o mga Israelites. So, continued journey through different lands, showing how God's promise to their ancestors is fulfilled as they reach the land He promised. So, while also reflecting on the consequences of disobedience, unsa man to siya, mentioning the death of the disobedient generation. Mao na nga sa kasimbahanan na magay generation. So na generation nag-una. Kumusta man ang nag-una nga generation? Di ba? Ang uban gipanangtang nas Ginoo. Wala baya sila gipalayas pero nangawagtang yun. Di man ta mohilin mga kaigsunan pero ikaw ra gyud mo makakita sa imong kaugalingon nga hindi ko na kaya to. Ingon na ba? So, if you choose to stay, if you choose to serve, if you choose to be a servant of God, follow. Follow. But if you choose not to follow, then suffer the consequence. Because God will never allow you to see the victory. Di ka na i-allow si Ginoo gyud. The same God before and today and forever. Mora gyud klaseng kanang batasan sa Ginoo mga igsoon, wa gyud siya nag-usab. So in verse number 8 to verse number 15, ingon diri sa Bible. And when we passed by from our brethren, the children of Esau, which dwelt in Seir, through the way of the plain from Elat and from Ezion-Geber, we turned and passed by the way of the wilderness of Moab. And the Lord said unto me, distress not the Moabites, neither contend with them in battle, for I will not give thee of their land for a possession, because I have given Ar unto the children of Lot for a possession. So, ako na nagihatag, di na nako na bawion. Ayaw pakigubat, ayaw mo pangilog og yuta. In verse number 10, the Emims dwelt therein in time past, a people great, and many, and tall as the Anakims, which also were accounted giants as the Anakims, but the Moabites called them Emims. So the Horims also dwelt in Seir before time, but the children of Esau succeeded them, when they had destroyed them from before them, and dwelt in their stead, as Israel did unto the land of his possession, which the Lord gave unto them. Now, verse number 13, rise up, said I, and get you over the brook Zered, and we went over the brook Zered. Nindot kayo ng Israelites, oy? Naa sa ilaha ang attitude to follow without asking questions. Hello? Mo na ilhanan mga kaigsunan sa anak sa Dios. Agreeing to God, following God, without asking questions. Gigamit na mga kaigsunan sa usa sa ato ang sandataang panlakas. Asa na siya? Obey first before you complain. Sa Ginoo, obey and never complain. Obey and never complain. Mao na iya sa Ginoo mga igsoon. So kung dili nimo kaya nga mo-obey sa Ginoo without asking God, because God has given you the ability to think. God has given you the ability to weigh things. Di ba? Mao na nga mga Kristohanon karon, naminaw sila sa preaching, unya pagkahuman, ila sa timbang-timbangon. Kung sundon ba ninako si pastor o di. Mo na'y problema sa simbahan karon.
Dili dayon ta kaingon ba? Yes, Lord. Pero sa imong una-una, kanang lahi man ako nauna-una, pero yes, Lord. Yes, Lord, nagyud ta kay kung ang atong sundon, basig wa natay ikahimo sa sunod. But the Lord will never run out of idea and ways. Kita, limited. Di ba? Usay klaro kayo sa tungunahon na karon sabton ang mga butang-butang mga kaisunan. But, kutob asa ra man na ang imo plano. Kutob asa ra na ang imong nasabtan. What about the next generation? What about sa sunod nga mga katuigan nga maabot sa kinabuhi nato? Mapuslan ba na ang atong gibuhat karon? But if we are going to follow the Lord, since this is not our work, this is God's work, siya dapat ang nakahibaw mga kaigsunan unsay may tabo hantod na dito nga nang wa nataba kanang mga apo na nato moy nangalagad sa Ginoo, mapuslan gyapon ang atong gibuhat karon. Only God can do that. Mao na nga simbahan mo grow mga kaigsunan, dili stagnant. Kumayon ta pila na katuig, 50 years, 60 years nga church, pero makita na to ang growth dili massive. Ngano man na? Tungod kay ang mga nag-una wala ni tuman ug ang nagsunod nga generation don't know what to do. Kay dapat na sila gisaw mga igsoon nga gibuhat sa nag-una nga generation para ang sunod nga generation musunod sila og ilang ipadayon. Ang problema kay wa may gibuhat. Lingkod raman paminaw pa uli. Unya buhat sa imong kaugalingong gustos kinabuhi. So kung mao gyapon na nga klase nga batasan ang dad-on nato aning simbahan, the same thing, managko na ni ato mga bata. Ken sila Ada, managko na ni. No, si Luis, mudagko na. The same. The same. Unsa may ilang ipadayon? Wala. So mangita sa silang ilang gustong buhaton. Pero nga may guide. Muna kung musunod lang yung tamang igsoon, from the day 1 up to the end of this church, mga igsoon, mubalik na ang Ginoo, kay bao ang Ginoo kung sa ibuhaton na to. O karon very clear, unsa ipabuhat sa Ginoo na to. Very clear. Dugay na nga panahon, naalang gyapon ta sa foundation. Naalang gyapon. Nagsige gyapon tagkaot sa atong pundasyon sa ministry. O kung hantod dili gyud ta mutuo mga kaigsunan, mao ra gyud gyapon na sa sunod generation ipadayon ang pagkaut sa pundasyon. Kano sa ta magtukod? Iyahay magkaut. Di ba dapat pundasyon magpundok ta usa ka na ano? Di gahi man diri balinta. Di ba pwede kay naman na sa plano? Di ba kung nasuot siya sa plano mga kaigsunan, gahi na diha ato gyud na siyang kauton, bungkagon gyud nato na kay naa diha ang plano. Dili kay gahi man ni, balinta, lain ta. Sagdi na sa pastor kay lisod kay ni. Uy, nag-abay man sa imuhang power. Di man sa power sa nagsugo na to. Mao na nga, dugay na nga panahon, ang mga kasimbahanan, kita ninyo mga kaigsunan, mga tiguang na nga mga churches, kung imong adtoon, kamay gihapon. Wala gihapoy workers. Ang daghan, mga reklamador sa church. Nga kung imong pangutanon, sa may imuhang ika-alternate sa guidance sa pastor, wala. O sa may atong buhaton, o sa may atong kwan, o sa may solid nga plan, wala, because there's no one else has it. Wala lain nakaangko na kundi ang Ginoo ra. And God will never give it to the members. Kaya mabaliktad na mga kaigsunan ang guidance. Mabaliktad na ang system. God will always give it to the man of God so that the man of God will show it to the people, the vision and the mission that we are going to reach, that we are going to do, then let's do it together. Regardless kung sa imong capability, regardless kung sa imong
kanang kaya sa kinabuhi. Kaya di man na may importante sa pagka-servant sa Ginoo, kung unsay naa nimo. Kaya ang Ginoo mubutang man nimo. Kung musunod lang yun ta. So diri makita nato maiso, daghan na gipanghipos ang Ginoo, daghan na siya gipampatay. Daghan na iyang gipanggamit nga mga kaaway nga gipampuo mga kaigsunan ang mga katawhan sa Ginoo because they disobey. In verse number 14, and the space in which we came from Kadesh Barnea until we were come over the brook Zered was 38 years, until all the generation of the men of war were wasted out from among the hosts, as the Lord sware unto them. Di gud mo nako pasudlon. Kay mga gahi mo og ulo. Giingnan ta mo diretso, niliko gyud mo. Giingnan ta mo kanibuhata, nangita gyud mo inyo. Sumo sa may tabo sa mga churches today. Now, ayog huwat mga kaigsunan nga usa ka nga tangtangon usa sa Ginoo, una mahitabo ang kadaugan. In your heart tonight, you tell God, Lord, help me to believe. Help me not to doubt your ways. Help me to fight according to your guidance. Help me to believe. Kung unsay gi pasulti nimo sa akong pastor. Kay wa naman tay laing paminawon mga igsoon. In every churches na ginay pastor mo guide. Unya, pasensya mo. Di mo ko angay mga pasensya ninyo, pero sige na lang. Pasensya mo. Kaya naagyo tayo push diri, natay direction diri. And it will never change. No? Hantod nga Ginoo muusab ana, di gyud na mausab mga kaigsunan. Nagpabilin ang atong misyon, nagpabilin ang atong direksyon, nagpabilin ang giya sa Ginoo, nagpabilin ang iyang sugo nato mga kaigsunan. Depende na nig kinsay magpagahi o kinsay motuman sa Ginoo. But we can see God's ways. Iya gyud ang hipuso ng mga gahigo. So far na may gipanghipos ang Ginoo aning simbahana, na siya gipapahawa aning simbahana. Ay guwata nga ikay next. Unya mayon pug ka nga bahala nag mga bungi na ni di ko mahawa kay. Moingon sila sa pastor, tuwa na, nang hawa na sila. Maapil ta. Well, it is your strength against God's strength. Katong nangamatay, gusto ba to sila nga mga matay sila? Wala. But God says it. Who can prevent it? Wala, mga kaigsunan. So, maabot ang panahon, limpyuhan sa Ginoo ang simbahan, hangtod ang katong mga presko kay gunahuna nga willing kayo musunod sa Ginoo, mao toy makakita og tinuod nga kadaugan sa buluhaton. Unsa kanindot kung maapil ta? Di ba no? Unsa kanindot kung maapil ta? Deep inside your heart, you know your stand. Deep inside your heart tonight, you know your stand in this church. Are you a believer? Are you a comrade or an enemy? A silent enemy of the church. So ikaw ginasayod ana mga igsoon kung unsa gyud ka tinuod na ang imuhang pagsimba sa Ginoo diri. In verse number 15, for indeed the hand of the Lord was against them to destroy them from among the host until they were consumed. Kinsa na yung mga klaseng tawhana? The disobedient soldiers. The disobedient servants. So, if I were you tonight, mga igsoon, wa man gyud makahibaw gyud kung obedient o disobedient ba ka? No? Wa gyud nakasimba sa imong kasing-kasing because it is very deceitful. According to the Bible, above all, deceitful kayo ang kasing-kasing. Only God knows. If I were you, you will come tonight in the altar and ask the Lord, Lord, search my heart tonight. If there is any wicked ways in me,
Just like David prayed to the Lord. Cleanse me, search me, O God, tonight. Di ba? Kay para ma-enjoy na to, mga igsoon, ang victory nga giandam sa Ginoo. Ma-appeal ka ba? Di ba? Unsa may reason nga nung naata simbahan? Di ba? Para atong ipadayon ang gisugdan sa Ginoo. Na may gisugdan. Ato naman lang ang ipadayon. Ano wa man na padayon? Na ay nasangitan. So kanang nasangitan maunay mahimong hinungdan nganong pangpuuhon na sa Ginoo kay naay nasangitan sa ilang kasing-kasing para malimpyuhan ang iyang lawas. Para malimpyuhan. Kay ang gusto sa Ginoo magmadinaugon ang iyang buluhaton. So, para magmadinaugon, dapat ang tanan nakatuon dito, walay sangit sa iyang unahuna, mga igsoon. So, tagsa-tagsa taani, kita gyud makaibaw, unsa may status sa akong kasing-kasing karon para sa buluhaton sa Ginoo. Am I for the Lord or I am just living for myself? Diba? Nabatay care sa iyahang gisugo nato o wala? So, this message emphasizes the importance of obedience to God's commands. Inaot pa nakita nato mga igsoon, His faithful provision during difficult times and the fulfillment of His promises. Buhaton gyud na sa Ginoo. So ayaw mo kahadlok sa pagpangalagad, gulat-gulaton mo sa palibot, gulat-gulaton mo sa inyong loved ones, gulat-gulaton mo, hadlokon mo mga kaigsunan, ayaw kahadlok tungod kay nakaila ka kin sa imong gikuyugan. Who is greater than God? Bisan pa mingon sila, magkaon jud kag balas o kumpay sa kalisod. Sagdi lang. Basta ang Ginoo mo'y akong kuyog. Okay lang. Kung makaabot ka sa ingon anak, klaseng pagtuo mga kaigsunan, makita na sa Ginoo imong kasing-kasing, that's the time that God will entrust to you His blessings. Because God's way, dili gyud niya sakiton ang mga nituo niya. Di gyud niya pasipad-an mga kaigsunan. Proteksyonan gyud niya, providean gyud niya ang tanan nga nituo niya. Pero katong wala nituo, nanay siya promise ana. So, mora na pilian na to. Motuo o di motuo? Unsay imong pilion? Motuo! O niya, sa imong buhaton. Ako sa una-unaon, pastor. Nindot kay nga pagtuo, kay magunahuna pa ka. Kaning nituo, di na muna-huna. Maminaw ra. Maminaw, niya gisabot nimo, gibuhat nimo. Ingon na kasimpol. So kung nituo ka sa nisulti, nituo ka sa pulong sa Ginoo, nakita man nimo. So imong gituhuan, imong gibuhat, kunya huwatan na lang ang panalangin. Ingon na sa kasimpol. Asa man nalisod, diri. Ang pagproseso sa atong kasing-kasing. Because along the way, you will never like God's way. Moabot ang panahon, di ka kauyon sa kabubuton sa Ginoo. Kaya nga naman, naligsan imong plano sa kinabuhi. Naligsan imong damgo. Naligsan ang imong personal desire. Naligsan ang imong mga kanang plano na ba sa kinabuhi. Kay gitudloan gud sa pagplano gud. Amen? Sa akong kinabuhi, mga igsoon, daghan na kay ko gipanglabay nga mga plano. Kay wala siya nasubay sa gisugo sa Ginoo. Labay. O wadyo ko na hinugni, labay. Kaya nga naman, kung ako na ipadayon, mag-unsa man na sa ako ang misyon. So, kinalan ilabay. Diba? Usasad ko anak nga ganahan mga mandrabahog abroad. Anak mo, gano'n yung thinking na to sa una ba? Kapag maka-abroad, dato yun. Nya kisa may di ganahan, madato. Diba? Ako nang gilabay igsoon. Because sa gisugo sa Ginoo nako, di gyud siya musibo. But I never regretted my decision. Kaya di man sa ko kaingon publiko. The Lord knows where to send His blessing. The Lord knows how to bless His people. If you are in the right place, in the right time, in His way, He will bless you. Every head bowed, every eye closed.
Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for prospering your people in spite nga naa sa wilderness, Lord. If your people will just believe in you, follow you, listen to your guidance, and doing without questioning or arguing, I know, Lord, na ang imong guidance padulong gyud sa kadaugan. And it is just a matter of believing in you, O Lord. Kay along the way na amang gyud mga panaglalis sa among kasing-kasing ug sa among naibaw-an, sa among nabasahan. And sometimes mas mutuo mi sa among kaugalingon kaysa among nadunggan sa imong pulong. And that would be the time nga mo slow sad ang among pag-marcha padulong sa kadaugan ug among matagamtaman ang kapildihan sa kinabuhi. Because victory will only come if you're going to command the victory to come to us. So please, Lord, allow us, O God, to be guided by you and to never stop believing in you. Thank you, Lord, for your people tonight. I pray that you will bless them, O God, to come to the altar tonight, admitting their mistakes. If there be somebody tonight, O Lord God, nga walay pakialam sa imong buluhaton ang ilang kasing-kasing, please help them to be honest and help them to repent, O Lord, and to ask forgiveness, to tell you about it without fear, admitting their mistakes. And I pray, dear God, that you will bless them with forgiveness. I know, Lord, that you are so merciful. I know that you know whom to forgive and not. So please, Lord, bless your people with that kind of heart, sincere nga mangayo og pasaylo, sincere nga mangayo sa imong guidance, sincere nga mangayo sa imong power, so that we could achieve good things in our Christian life sa among pagsunod sa imong guidance, Lord. And thank you once again, and may you prepare the altar for your people now for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So why don't you come?